Hello, Bem Vibes! Hello, everybody! Ito pong video na to ay noong February 6, 2024. That was last year. Birthday po ito ng apo ko. Gusto po kasi ng apo ko na makaranas daw siya ng maglaro ng sand or beach po. Kaya naisip namin na mag-book po dito sa Azor Urban Beach Resorts dito sa Parañaque. Tapos nag-book po ang anak ko nito December 2023 pa para makakuha siya ng unit na maayos. Tapos 2 bedroom po sa isang unit. Yung isang kwarto po ay para sa kapatid ko at mama ko at saka sa pamangkin ko. Tapos yung isa naman po sa amin. Pero po ang good for 6 person na po talaga yan with free toddler na 3-year-old. Tapos ang height po ay 3 feet below. So, mabuti na lang po umiksakto po yung height ng apo ko noon, yung time na yon na nag-book kami. Niregister po namin 3 feet lang po siya. Nung pag dating po ng birthday niya na February 6, medyo tumaas ng konti. Kaya nung pagsukat nila doon sa, sa may lobby po, sa counter ay medyo tumaas ng konti. Kaya okay na rin po, free na rin po siya. So total of 7 po talaga kami, 6 plus 1 na toddler. Tapos yun po, dahil birthday ito, nagluto muna ako sa amin ng mga babaunin namin. Tapos dinala ko sa condo unit. Tapos yung pagdating namin doon is tama lang kasi umalis kami sa bahay ng alas 12 dahil ang check-in time namin alas 2 ng hapon. So, ang check-out naman po ay kinabukasan na alas 12 ng tanghali. So, 22 hours po kami mag-staycation dyan para i-celebrate namin yung birthday ni Bem. Tapos, itong video na yan, bumaba na kami yan after namin magmerienda. Binawasan muna namin yung dala-dala naming handa ni Bem para pagbaba namin at least nakapagmerienda na busog. Tapos, ito nga, dahil wish nga ni Bem sa birthday niya maglaro sa sand, ay sinugurado namin sa mga oras na yon ng hapon na yon ay makapaglaro po talaga yung mga bata dito. Yung area na yan ay playground po talaga ng mga bata yan. Mababaw lang yan dyan. Tapos parang may kanal-kanal dyan. Mag-slide sila dyan. Tapos naglaro po ang apo ko ng buhangin. Yan. Pinahiram ng kapatid ko yung shovel ni Ezra ng pamangkin ko. Dinala ng kapatid ko yan. Tapos yan, yung binidyohan ko yung mga punong kahoy kasi alam niyo naman po, gusto ko yung mga ganyan. Tapos yun, binidyohan ko rin po yung dos and don'ts po na mga rules po dyan. Nakalagay po dyan sa na do and don'ts po. Yan. Yung nanay ko po, hindi pa kami nagsawsaw dyan guys kasi nga malamig hapon na po kasi. 2 shift po kasi ang dyan, ang pwede maligo. Meron sa umaga 7 to 12 at pagdating sa hapon 2 to 7 naman po ang pwede maligo. So, pagdating namin 2 na nga po yun. Tapos, yun, sinulit na lang po namin after namin magmerienda, sinulit namin yung time hanggang alas 7. Sinagad namin hanggang mag-close yan. Although, hindi naman kami pinalabas kahit madilim na. Pero, naya na rin po kami. Tapos yun, nung wala na pong mga tao sa beach wave, tsaka lang po kami pumunta dun sa beach wave. Tapos yung salbabida nga ng apo ko dyan na wala. Kasi naiwan pala namin doon sa harapan ng beach wave nung balon-alon pa yun. Nakita ng mga malaking tao na naliligo doon. Mga hindi na mga bata. Kinuha nila, ginamit nila. Tapos tinanong nga po namin doon sa nabantay doon sa lifeguard. Sinabing hindi niya daw alam. Yun nga po. Paalala naman po talaga dyan sa rules dyan na bantayan yung mga gamit nyo, yung mga valuable things. Sa isip ko naman, hindi naman kukunin yung salbabida kasi naman yun. Hindi naman sa kanila yun. Kapag hindi kanila, dapat ibigay nila doon sa lifeguards. Yun, nakikita nyo apo ko, naglalaro po talaga yan. Kasi yan po talaga ang wish niya, makapaglaro sa sand. So, wala naman pong beach malapit sa amin. So, tuwang-tuwa po ako na mayroon po talagang ganito, yung man-made beach resort po. Kasi, at least makapunta po yung apo ko. So, until next video po, another kwento naman po.